ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Napakasama talaga ni Morgana. Galit na galit si RJ sa kanya. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Pinahiya ni Morgana si Giselle. Pinakalat ni Morgana ang mga videos ni Giselle na galit na galit. Dahil dito, nag-back out na rin ang kasosyo ni Giselle sa negosyo nito. Sobrang nalugmok si Giselle. Nadamay ang waiter sa bar dahil sa galit ni Giselle. May nag-video rin sa kanya dito ang mga babae. Inaway sila ni Giselle hanggang dumating nga si Annalyn. Sinundan pala ni Annalyn si Giselle para damayan. Pinagalitan ni Annalyn ang mga babaeng kunukuhanan si Giselle ng video nang walang paalam. Pinagtanggol niya ang tita niya dahil mabait na tao ang tita niya. Kung ano ang nakita nila sa video ay isa lamang biktima dito si Giselle. Hindi pa rin natatapos si Morgana sa mga plano niya sa mga tanyag. Pinanggigilan niya si Giselle at si Chang Susan. Masayang masaya si Morgana dahil nagkaroon ng sakit si Chang Susan. Gusto niyang bigyan ng regalo si Chang Susan. Tawang-tawa siya. Tingnan mo nga naman, umaayon ang lahat sa akin. Bumabalik na sa kanila ang karma. Tawa siya ng tawa. Tinawag niya ang alalay ni Chantal. Naayos mo na ba ang pinagagawa ko sa'yo? Sumagot naman siya ng, Opo, Ma'am Morgana. Ang saya-saya ni Morgana. Good. Abangan na lang natin ang magiging reaksyon nila. Hindi na ako makapaghintay na makita ang mga mukha nila. Nagtataka si Chantal. Bakit Morgana? Ano yun? Pangiti-ngiti si Morgana. Mama, makikita mo mamaya ang hinanda kong palabas. Sigurado magugustuhan mo yon. Nagpadala lang naman ako ng regalo sa isang kaibigan at sigurado ako matutuwa ang buong pamilya niya. Magugustuhan din yun ni Susan, ang kinaiinisan mong lola ni Annalyn. Paismid na nakangiti si Morgana. Sa kantin nga magkausap sina Lynette at Annalyn. Pinag-uusapan nila ang mga dapat nilang gawin para matutukan si Chang Susan para hindi siya matakot sa pagpapacheck up. Sa isang mesa may nakita silang isang kahon. Pareho silang nagtataka kaya nilapitan nila ito. Binasa nila ang card kung para kanino ito. Sabi ni Lynette, Anak, para kay Chang Susan ito. Ano kaya ito? Nagtataka rin si Annalyn. Maya-maya nga ay dumating na si Josa at si Chang Susan. Nakita nila na may hawak na kahon ang mag-ina. Naging interesado si na Josa. Naku Chang, para pala ito sa inyo. Buksan nyo na. Nakangiti si na Annalyn at Lynette. Binasa muna ni Chang Susan ang card pero hindi naman alam kung kanino galing. Unti-unti ay binuksan ni Chang Susan ang kahon. Nabigla siya nung makita niya ang laman ng kahon. Isa itong damit na pangburol. Nagalit siya. Nagulat si na Lynette, Josa at Annalyn. Inawat nila si Chang Susan. Sabi ni Lynette, Chang, akin na. Huwag niyo na pong buksan. Sino naman kaya ang may gawa nito sa inyo? Sabi ni Chang Susan, isa lang naman ang naiisip ko. Siguro naman pare-pareho lang tayo ng naiisip kung sino. Sumagot si Josa. Si Morgana. Nagalit silang lahat. Inawat naman ni Annalyn si Josa. Ninang, wala po tayong ebidensya. Kailangan muna natin alamin kung sino ba talaga ang may gawa nito. Sabi ni Josa, siya lang naman ang huling nakasagutan ni Chang. Kaya siya lang ang pwedeng gumawa nito sa kanya. Ganon din ang palagay ni Chang Susan na si Morgana rin ang magbigay nito sa kanya. Sabi ni Lynette, Chang, huwag niyo na ito isipin. Kami na po ni Annalyn ang bahala dito. Ipagtatanong namin kung sino ang nakakita na naglapag nito dito. Josa, pakasamahan mo si Chang Susan dito. Ipagtatanong namin ang taong nag-iwan nito dito. Huwag mong iiwan si Chang, baka ma-stress pa siyang lalo. Makakasama ito para sa kanya. Nagbilin rin si Annalyn. Relax lang po kayo la. Kami na po ang bahala ni nanay. Umalis na nga ang mag-ina. Dala nila ang kahon na may damit. Pero hindi naman makatiis si Josa. Nagpaalam siya kay Chang Susan para malaman rin kung sino ba ang may dala nito. Una nilang pinuntahan ang nurse station ng Apex. Tinanong ni Annalyn si Nurse Karen. Nurse Karen, may napansin ka bang tao na may dala nitong kahon? Nagtataka si Nurse Karen. Wala naman Doc Annalyn akong napansin. Andito si Doc Anton. Nagtataka rin siya. Bakit Doc Annalyn? Ano ba ang laman ng kahon na yan? Sumagot si Lynette. Eto parang inaasar si Chang. Parang sinasadya na nagbigay pa siya ng stress kay Chang. Unti-unti binuksan ni Doc Anton ang kahon. Bakit parang damit pampatay ito, Ma'am Lynette?
Sumagot si Annalyn. Kaya nga parang nananadya. Alam naman na may sakit si Lola pero lalo lang nitong ini-stress si Lola. Nagsalita rin si Nurse Karen. Hindi naman sa pambibintang, Doc Annalyn ha? Hindi kaya si Ma'am Morgana o si Ma'am Chantal ang may bigay niyan? Sumagot si Annalyn. Sila rin ang naiisip namin, pero masama naman ang mamintang ng walang ebidensya. Sumagot si Nurse Ivan. Subukan kaya sa record ng CCTV. Siguro naman, makikita rito kung sino ang may hawak ng kahon na yan sa mga hallway ng ospital hanggang makarating sa kantin. Nagkaroon ng ideya sina Annalyn at Lynette. Sana nga makita pa sa record ng CCTV hanggang sa mapatunayan na nga nila na si Morgana nga ang may pakana at nag-utos na iregalo ang damit kay Chang Susan. Hindi na nagsayang ng oras si Lynette. Sinugod niya si Morgana. Pilit niyang pinapasuot kay Morgana ang damit na amoy libingan. Diring-diri naman si Morgana. Maya-maya naman, dumating rin si Doc Joy dito. Narinig niya ang mga pangyayari. Pero umalis na rin naman si Lynette at Annalyn. Ano yon, Nurse Karen? Kinuwento ni Nurse Karen ang nangyari. Dahil malapit si Doc Joy kay Chang Susan at utang niya ang buhay niya rito, nagmamalasakit siya kay Chang Susan. Naisip niyo ba na pwedeng si Zoe ang may gawa nito? Nagkatinginan ng mga nurse at doktor sa sinabi ni Doc Joy. Posible, kasi iisa lang naman ang mga ugali nila Maya-maya ay dumating na rin si Zoe. Nilapitan ni Doc Joy si Zoe. Zoe, aminin mo, may kinalaman ka ba sa pang-aasar mo kay Aling Susan? Alam mo na nga na may sakit siya pero parang wala rin sa'yo na may sakit siya. Inaasar mo pang lalo. Nagtataka si Zoe. Teka, Doc Joy ha, hindi mo sinabi sa akin na kakampi ka na pala nila. Sumagot si Doc Joy. Wala akong kinakampihan. Pero alam mo naman na malapit na ako kay Aling Susan dahil niligtas niya ako noon. Hindi ka na naawa, parang lalo mo pa siyang ini-stress. Kayo ng pamilya mo. Nagalit si Zoe. Alam mo, Doc Joy, hindi ko kasalanan kung nagkasakit siya. Masama kasi ugali niya She deserves anything that's happening to her. Alam mo, sana nga lumala na ang tumor niya. Nabigla ang mga nakarinig. Nagalit naman si Joy. Ang sama talaga ng ugali mo, Zoe. Alam mo, kung may bukod si Aling Susan sa katawan niya dahil masama ang ugali niya, edi sana punong-puno na yang sayo kasi mas masama ka. Nagulat si Zoe. Aba, sumusobra ka na, Joy ha. Wala akong pakialam kung kumampi ka sa kanila. Sige, magkampihan kayong lahat. Nag-walk out na si Zoe. Nabalitaan naman ni RJ ang nangyari kay Giselle sa bar. Nalaman kasi niya na pinagkalat ang video ni Giselle. Galit na galit siya. Sinugod niya si Morgana. Morgana, napakasama ng ugali mo. Hindi ka pa ba kontento sa pamamahiya mo dito sa Apex? Kailangan mo pa talagang i-post ang mga videos ni Ate Giselle. Matapang naman si Morgana. Excuse me, wala akong ginagawa. Sumagot si RJ. Sinungaling, ikaw lang naman ang may motibo na ikalat ang video ni Ate Giselle. Alam kong may mga inutusan ka para i-post ang mga videong to. Sumagot si Morgana. Who knows? Baka nga mga taong nakasaksi sa ugali ni Giselle kaya kinuhanan nila ng video si Giselle. Hindi ko hawak ang isip ng taong nag-upload niyan. To think na may karapatan naman tayong lahat na mag-post sa social media Galit na galit si RJ. Sasapakin niya si Morgana. Sinabihan niya pang hayop si Morgana. Akmang sasampalin na sana ni RJ si Morgana pero bigla siyang inawat ng mga bodyguard si Morgana. Utos ni Morgana. Huwag niyo siyang bibitiwan para alam niya na he has no power over me. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.